Masakit ito, pero huwag mong kalimutan na masakit din ito doon sa family niya. Lalo na kung hindi alam yung wife na meron palang kabit o nagkaanak pa yung asawa niya bago namatay. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang kaingin ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po ang sabi niya is, Miss Che, ano po ang point of view mo sa sitwasyon ko? Mistress po ako at nagkaanak kami. My partner passed away few days ago. Hindi ko alam kung anong right ko, Miss Che. Please, enlighten me. Hindi ko alam ang gagawin ko. Medyo mahirap at komplikado itong tanong mo sa akin, pero sagutin natin to sa abot ng aking makakaya. First and foremost, my condolences po. May dalawa kang concern dito. Unang-una, ano yung gagawin mo sa moment na to? Pangalawa, ano yung karapatan mo? Okay, sagutin po muna natin yung unang concern mo. Ano yung gagawin mo sa moment na ito? Wala ka dapat gawin ngayon kundi ang manalangin at humingi ng forgiveness sa ating may kapal. Maaring nahirapan ka na makaalis sa sitwasyon mo ngayon. Kaya dumating sa punto na nawala na yung ama nung anak mo nang hindi pa kayo nagkakaroon ng closure nito para makabalik siya ng maayos doon sa kanyang pamilya. Malungkot man, pero eto po talaga yung mangyayari. Wala kang karapatan. Ang hirap ng video na to, wala kang karapatan na makita ang labi ng partner mo. Depende na lang yan kung ano yung recent or status ninyo nung kanyang legal na asawa. Kung okay ba sa kanya. Valid naman yung reason mo na gusto mong makita siya sa huling sandali. But the public funeral is for the family and you're not part of the family. Hindi ko na kayang mag-advise pa or pagalitan ka pa dahil alam kong malungkot ang nangyaring ito sa'yo. Alam naman po kasi natin na sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, wala talagang ni gatiting na karapatan ang isang kabit. Pero ang anak ninyo, yes, may karapatan siya na masilip ang ama niya, lalo na kung malaki na yung bata at pwede na siyang magpunta doon. Well, payagan mo siya. Pasamahan mo na lang siya sa isang adult para mag-guide siya doon. But for you, I suggest wala kang ibang dapat na gawin, kundi ipanalangin na lang yung iyong partner at humingi ka ng forgiveness sa ating may kapal. Hindi kita pwedeng husgahan dahil hindi ako ang Diyos para humusga sa mga pagkakamaling ginawa mo. Pero kapag pinilit mong pumunta sa labi ng iyong partner, baka magkagulo pa kasi. So yun lang ang iniiwasan natin. Kaya pigilan mo yung sarili mo kahit dito man lang sana. Ibigay mo yung respeto doon sa family ng iyong partner. Talagang sadyang may kabayaran ang mga pagkakamaling nagagawa natin dito. Masakit ito. Pero huwag mong kalimutan na masakit din ito doon sa family niya. Lalo na kung hindi alam nung family, lalo na yung wife na meron palang kabit o nagkaanak pa yung asawa niya bago namatay. O naman sa pangalawa mong tanong kung ano yung right mo doon sa iyong partner. Ito ba yung tungkol sa ma-inherit mo at ng anak mo? Hindi po ako eksperto sa mga karapatan tungkol dito dahil hindi naman po ako abogado. Better siguro na kumonsulta kayo sa isang eksperto na makakapagbigay sa inyo ng kumpletong information regarding sa mga legalities. Pero ang pagkakaalam ko po, isi-share ko lang sa'yo na ang mistress po ay wala po talagang karapatan sa mga ma-inherit or naiwan ng kanyang partner. Lahat po ito ay mapupunta talaga sa pamilya. At kung may anak naman po kayo, kalahati po nung mamanahin nung mga legal na anak pwedeng mapunta sa anak ninyo nung partner mo. For example, may 100,000 po ang legal family na iniwan doon sa mga anak niya. At meron pong dalawang anak, halimbawa si Mr. na pumanaw. So tag 50,000. So may 25,000 po na makukuha yung
inyong anak. Yan lang po ang pagkakaalam ko. I'm not so sure, pero yan po yung mga nababasa kong mga article. But I'm not so sure, so better na kumonsulta po kayo sa mga abogado na mga kakilala ninyo para mabigyan po kayo ng sapat na impormasyon regarding sa mga legalities po. Pero bilang isang mistress po, wala po talaga kayong karapatan na makukuha dito sa namayapang partner ninyo. Kahit na may iniwan siya sa inyo, mapapawalang bisa po yun. Ang alam ko pa nga, kung may iniregalo sa'yo ang partner mo dito sa isang kabit, magiging void po yun sa batas. Pwede pong mabawi yun ng legal family sa inyo. So again, hindi po ako eksperto para sumagot sa mga ganitong legalities, especially when it comes sa mga family code. But overall, wala pong karapatan talaga ang kabit sa kanyang namayapang partner. Better na manalangin ka na lang, at kapag medyo nakarecover na at okay na ang lahat, mas maganda siguro kung humingi ka rin ng kapatawaran doon sa kanyang pamilya. Libre naman po ang humingi ng apology, lalo na kung nakasakit tayo ng damdamin ng iba. At kung hindi ka man patawarin ng legal na family, ang mahalaga nakahingi ka ng sorry sa kanila. Nangyari na ang nangyari at hindi na natin maibabalik ang lahat. So, allow yourself to process and accept those memories, kasi once na natanggap mo na ang nangyari at nakahingi ka na ng kapatawaran sa pamilya at sa Diyos, mas magiging madali sa'yo yung recovery process. So, magkakaroon ka ng healthy grieving process. Ituloy mo ang buhay mo at itama mo yung mga maling nagawa mo. Mapagpatawad naman ang Panginoon kung hindi ka kayang patawarin ng mga taong nasaktan mo. Ang Diyos kaya kang patawarin. So, I hope nakatulong po ang munting session natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po kung sakaling may mga kaibigan kayo na may mga pinagdadaanan din na ganito. Again, palagi po kayong manalangin at palagi po kayong mag-iingat. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!